Hindi ordinaryong babae ang lumitaw sa kanya malapit sa sapa. Walang amoy, walang anino. Ngumiti lang ito at hinawakan ang pisngi niya at dumikit ang mga daliri nito sa kanyang balat na parang nakaugat na doon. Napaatras si Gabriel ng mga ilang hakbang pero hindi siya makagalaw. Parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang mga paa, nagpapanatili sa kanya sa kinatatayuan. Tumingala siya sa babae at nakita ang mga mata nito, malalim na itim na parang walang katapusang lawa sa gabi. Walang kidlat ng liwanag doon, walang buhay, walang kaluluwa. Ngumiti ito ng mas malawak at nakita ni Gabriel na perpekto ang mga ngipin nito. Masyadong perpekto, masyadong puti, parang mga perlas na inayos ng isang malikhaing kamay. Bumukas ang mga labi nito at nagsalita ng mahinang boses na parang alon ng tubig sa gabi. Matagal na kitang hinihintay, Gabriel. Mula pa noong una kitang nakita sa panaginip ko, alam ko nang darating ka rin sa akin na ikaw ang aking hinihintay sa lahat ng mga taon na ito. Nanlamig ang buong katawan ni Gabriel sa mga salitang iyon. Paano nalaman ng babaeng ito ang pangalan niya? Hindi siya taga rito. Bagong dating lang siya sa barangay ng kanyang lola. Sinubukan niyang magsalita pero parang natigil ang kanyang dila. Naramdaman niya ang mga daliri nito sa kanyang pisngi. Malamig na malamig, parang yelo na sumusunog sa kanyang balat. At doon nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang nawalan ng malay ay ang ngiti ng babae. Maganda pero nakakatakot, malambing pero mapanganib. Pagkagising ni Gabriel, mag-isa na siyang nakahiga sa tabi ng sapa. Palubog na ang araw at kulay kahel na ang langit. Bumangon siya at hinawakan ang kanyang ulo na parang tinuturok ng libu-libong karayon. Tumingin siya sa kanyang paligid pero wala na ang babae. Wala nang bakas ng presensya nito. Nagmamadaling tumayo si Gabriel at tumakbo pabalik sa bahay ng kanyang lola. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang pisngi habang tumatakbo siya. Nang makarating siya sa bahay at tumingin sa salamin, nakita niya ang 5 maputing marka sa kanyang mukha, hugis daliri, nakabaon sa kanyang balat na parang mga ugat ng halaman. Hindi iyon sugat, hindi pasa, kundi parang bahagi na ng kanyang katawan. Tumakbo si Gabriel pabalik sa bahay ng kanyang lola Anisha. Ang kanyang hininga mabigat at ang kanyang puso kumakabog ng napakalakas. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang lola na nakaupo sa lumang silyang yari sa kawayan, nagdarasal ng rosaryo. Tumingala ang matanda at nang makita ang muka ng kanyang apo, nalaglag ang rosaryo mula sa nanginginig na mga kamay nito. Tumayo si Lola Anisha at lumapit kay Gabriel. Hinawakan ang kanyang muka gamit ang mga kamay na parang dahon sa taglagas. Nakita ni Gabriel ang takot sa mga mata ng kanyang lola. Isang takot na hindi niya pa nakita kahit kailan sa matapang na babaeng ito. Bumulong ang matanda nang halos hindi marinig. Nakita ka na nila, Apo, nakita ka na nila at minarkahan ka na. At ngayon hindi ka na nila bibitawan. Umiling si Gabriel at sinubukang ngumiti. Kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Siguro allergy lang ito, sabi niya sa sarili. O kaya epekto ng init ng araw. O baka nahilo lang siya at nagkaroon ng kung anong reaksyon sa balat. Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi iyon ang totoo. Nang gabing iyon, nanaginip siya ng babae. Nakatayo ito sa gitna ng sapa, umaawit ng isang kundimang hindi niya alam pero kahit papaano ay naiintindihan niya. Tungkol ito sa pag-ibig na walang hanggan,
sa paghihintay na walang katapusan, sa pag-aari na hindi mababali. Nagising si Gabriel, nabasa ng pawis ang buong katawan. Tumakbo siya sa salamin at doon nakita niya ang pinakamasamang balita. Ang mga marka na dating nasa kanyang pisngi ay lumipat na, bumaba na sa kanyang leeg, parang isang kamay na dahan-dahang umaabot sa kanyang lalamunan. Nagsimulang ilak ni Lola Anicia ang lahat ng bintana at pinto. Nagkalat siya ng asin sa bawat pasukan ng bahay, naglagay ng bawang sa mga sulok, nagsindi ng kandila sa harap ng altar. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nagpapaliwanag, ngunit ang takot sa kanyang mga kilos ay sapat na para maintindihan ni Gabriel na anuman ang nangyayari ay hindi biro. Lola, ano po bang nangyayari? Sino po yung Ea sa sapa? Tanong ni Gabriel. Tumingin sa kanya ang matanda ng malalim at malungkot na tingin. Hindi ka dapat lumabas pagkalubog ng araw, Apo, hindi na ngayon, hindi na kailanman. Dahil kung lalabas ka, kukunin ka niya at hindi ka na niya pakakawalan pa. Kinaumagahan, lumabas si Gabriel sa kabila ng babala ng kanyang lola. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Naglakad siya sa gitna ng barangay at doon nakilala niya ang mga taong nagtatago ng mga lihim. Si Mang Berting ang unang nakausap niya, isang matandang mangingisda na nakaupo sa tabi ng kanyang bangka. Ang mga mata malayo ang tingin na parang laging nakatingin sa dagat na kumain ng kanyang anak, 30 taon na ang nakakaraan. Nang tanungin ni Gabriel tungkol sa sapa, tumahimik ang matanda at tumingin sa kanya ng matagal. May anak ako noon, kasing edad mo. Maganda ang kinabukasan, malakas, masipag, pero isang gabi hindi na siya umuwi. Hinanap namin siya ng ilang linggo, pero wala, parang hiniguop siya ng lupa o ng tubig. Sumunod na nakausap ni Gabriel si Aling Sioni, ang manghihilot ng barangay na kilala sa kanyang kaalaman sa mga lumang ritual. Nakaupo ang matandang babae sa kanyang munting kubo, nakapalibot sa kanya ang mga tuyong halaman at mga bote ng langis. Nang makita niya ang mga marka sa leeg ni Gabriel, napahinga ito ng malalim. Engkantada ng sapa, iyan ang tawag namin sa kanya. Bawat henerasyon pumipili siya ng isang binata. Ginagawa niyang kasintahan at dinadala sa kanyang kaharian sa ilalim ng tubig. Walang nakakabalik, walang nakakaligtas. Sinubukan ni Gabriel na makipag-usap kay Kapitan Domeng, ang pinuno ng barangay, pero iba ang reaksyon nito. Tumawa ang kapitan at tinapik ang balikat ni Gabriel. Pamahiin lang daw iyon, mga kwento ng matatanda, para takutin ang mga bata na huwag maligo sa sapa pagkagabi. Ngunit kahit ang pagtawa ng kapitan ay may bahid ng kaba, at napansin ni Gabriel na hindi ito tumingin sa direksyon ng sapa kahit isang beses. Pagka-uwi ni Gabriel, nakita niyang nakaupo ang kanyang lola sa harap ng isang lumang album. Tinawag siya nito at pinaupo sa tabi. Binuksan ng matanda ang album at itinuro ang isang lumang litrato, kupas na at sira-sira sa mga gilid. Ito si Tomas, kapatid ng iyong ama. 19 na taong gulang siya noong mawala. Eksaktong edad mo ngayon, tingnan mo ang kanyang muka. Gabriel, tingnan mo at sabihin sa akin kung ano ang nakikita mo. Tumingin si Gabriel sa litrato at halos mabitawan niya ang album. Ang mukha ni Tomas ay parang salamin ng kanyang sariling mukha. Pareho ang mga mata, pareho ang ilong, pareho ang hugis ng panga. Kung hindi lang dahil sa lumang damit at itim at puting kulay ng litrato, mag-iisip siyang sarili niya ang nakalarawan. Kaya umalis ang tatay mo papuntang Maynila.
Kaya siya naging seaman at lumayo sa Pilipinas. Tumakas siya mula sa sapa, tumakas siya mula sa kanya, pero ikaw ang bumalik at ngayon nakita ka na niya. Nagdesisyon si Gabriel na umalis na sa barangay. Kinaumagahan, inimpake niya ang kanyang bag at nagpaalam sa kanyang lola kahit alam niyang masasaktan niya ito. Naglakad siya patungo sa kalsada kung saan dumadaan ang jeepney papuntang bayan, ngunit kahit gaano siya kalayo ang narating, parating bumabalik siya sa parehong lugar sa harap ng sapa. 3 beses niyang sinubukan ang ibang daan, 3 beses siyang nauwi sa tubig na iyon. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga magulang sa abroad pero walang signal ang cellphone niya kahit saan siya pumunta. Nang dumating ang jeepney, sumakay siya ngunit ilang metro pa lang ang narating ay nasira ito. Walang dahilan, walang paliwanag, parang ayaw lang talaga siyang paalisin ng lugar na iyon. Kinagabihan, bumalik siya sa bahay ng kanyang lola, puno ng takot at pagkalito. Nang makatulog siya, dumating muli ang engkantada sa kanyang panaginip. Ngunit ngayon ay hindi lang siya nakatayo sa sapa, dinala siya nito sa ilalim ng tubig, sa isang kahariang hindi niya mailarawan. May mga gusali na yari sa korales at perlas, may mga hardin ng mga halamang sumisinag sa dilim, may mga nilalang na naglalakad na may kapayapaang hindi makikita sa mundo ng mga buhay. Tingnan mo ang aking kaharian, Gabriel. Ito ang magiging tahanan mo. Dito walang sakit, walang kalungkutan, walang kamatayan. Ako ang mag-aalaga sa iyo magpakailanman. Ikaw ay akin at ako ay sa iyo. Ganyan na ang nakatakda simula pa lang. Nagising si Gabriel sa madaling araw at halos sumigaw siya sa nakita niya. Basa ang kanyang buong katawan, basa ang kanyang damit at buhok, ngunit tuyo ang kanyang kama at mga kumot. At doon sa kanyang unan, may nakalapag na isang puting bulaklak, isang bulaklak na, ayon sa mga matatanda, ay tumutubo lang sa pinakailalim ng sapa. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Ang mga marka sa kanyang leeg ay kumalat na, tinatakpan na ang kalahati ng kanyang lalamunan at naramdaman niya itong pumipintig, parang pangalawang puso na humahawak sa kanyang hininga. Habang nakatingin siya sa salamin, nakita niya ang isang anino sa kanyang likuran. Lumingon siya pero walang tao. Bumalik ang tingin niya sa salamin at doon nakita niya ang engkantada. Nakatayo sa likuran niya, nakangiti ng mapang-akit na ngiti. Bumukas ang mga labi nito at narinig niya ang boses kahit walang tunog na lumabas sa bibig nito. 2 pang gabi, mahal ko. Pagkatapos ng 2 gabi, akin ka na at wala nang sinuman ang makakapigil sa ating pagsasama. Pumikit si Gabriel at nang imulat niya ang kanyang mga mata, wala na ang engkantada, ngunit ang lamig ng presensya nito ay nanatili sa kanyang balat. Kinabukasan habang natutulog ang kanyang lola, pumasok si Gabriel sa lumang bahay kubo sa likod ng kanilang bahay. Dito nakatago ang mga lumang gamit ng pamilya, mga bagay na hindi na ginagamit pero hindi rin maitapon dahil sa mga alaala. Naghahanap siya ng kahit anong makakatulong sa kanya, kahit anong magbibigay ng kasagutan. Sa sulok ng bodega, sa ilalim ng mga lumang kumot at sirang lampara, nakita niya ang isang kahon na yari sa nara. May nakaukit na pangalan dito, Tomas Madrigal. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel nang buksan niya ang kahon. Sa loob ay may mga sulat, mga guhit, at isang lumang journal na ang mga pahina ay kupas na at amoy lupa. Binuksan niya ang journal at nagsimulang magbasa. Nakita ko na siya, ang babae sa sapa, ang pinakamagandang nilalang na aking nasilayan.
Ngumiti siya sa akin at simula noon hindi ko na siya maalis sa aking isipan. Naririnig ko ang kanyang tinig sa agos ng tubig. Nakikita ko ang kanyang muka sa bawat salamin, sa bawat baso ng tubig, kahit sa ulan na bumabagsak sa bubong. Siya at siya lamang ang tanging nakikita ko. Nagpatuloy si Gabriel sa pagbabasa at unti-unting nahubog ang buong kwento. Ayon sa journal ni Tomas, natuklasan niya na ang Encantada ay dating tao. Mayumi ang pangalan niya, anak ng isang datu. Bago pa dumating ang mga Kastila, mayroon siyang kasintahan. Isang mandirigma na pinatay ng mga konkistador nang tangkain nitong ipagtanggol ang kanilang tribu. Sa sobrang kalungkutan at galit, nilunod ni Mayumi ang sarili sa sapa at ang kanyang mga emosyon ay nagbago sa kanya. Ginawa siyang isang engkantada na nabubuhay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Pumipili siya ng mga lalaki na kamukha ng kanyang dating kasintahan. Tayo ng mga madrigal ang nagmana ng kanyang mukha, kaya tayo ang kanyang pinipili. Ginagapos niya tayo sa pamamagitan ng hawak, ng panaginip, at sa ikatlong gabi ng buwan, dinadala niya tayo sa ilalim ng tubig at doon na tayo mananatili magpakailanman. Binilisan ni Gabriel ang pagbabasa. Sa huling mga pahina, nabanggit ni Tomas na nakahanap siya ng paraan para makatakas. May ritual, may pamamaraan para sirain ang sumpa. Ngunit nang ibaliktad ni Gabriel ang pahina, wala na. Punit ang mga huling dahon ng journal, tinanggal ng sinuman, at kasama ng mga pahinang iyon ang tanging pag-asa ni Gabriel na makaligtas sa ikatlong gabi. Walang ibang mapupuntahan si Gabriel kundi kay Aling Sioni. Naglakad siya patungo sa maliit na kubo ng manghihilot sa dulo ng barangay, kung saan ang mga puno ay mas makapal at ang hangin ay mas malamig. Nakaupo ang matandang babae sa sahig, nakapalibot sa kanya ang mga kandila at mga bote ng kung ano-anong langis at dahon. Halos bulag na si Aling Sioni, ngunit may nakikita siya na hindi kayang makita ng ordinaryong tao. Nang pumasok si Gabriel, tumingala ang matanda kahit hindi pa siya nagsasalita. "Halika, anak ng mga madrigal. Alam ko na kung bakit ka nandito. Nakikita ko ang tatak niya sa iyo. Nararamdaman ko ang lamig ng kanyang mga daliri sa iyong balat." Lumuhod si Gabriel sa harap ng albularyo at ipinakita ang kanyang leeg. Hinawakan ni Aling Sioni ang mga marka at bigla itong napaatras, parang napaso ang kanyang mga daliri. "Malalim na ang ugat niya sa iyo, 2 gabi na lang at aagawin na niya ang hininga mo. Gagawin kanyang bahagi ng kanyang kaharian, magiging bata ka magpakailanman pero mawawala ang lahat, ang iyong mga alaala, ang iyong pagkatao, ang iyong kaluluwa." Ipinahayag ng matanda ang buong katotohanan. Ang mga lalaking kinuha ng Encantada ay hindi lang basta nawawala. Binabago sila. Nagiging mga nilalang ng tubig, maganda pero walang laman, buhay pero hindi tunay na nabubuhay. 2 paraan lang ang makakaputol ng tali. Una, maghanap ng kapalit, ibang lalaki na ialay sa Encantada. Umiling kaagad si Gabriel sa ideyang iyon. Hindi niya kayang ipadama sa iba ang nararanasan niya. Pangalawa, sirain ang bato ng puso, isang batong hugis puso sa ilalim ng sapa kung saan namatay si Mayumi. Iyon ang nagtatanikala sa kanya sa mundong ito, pero walang sinumang nakalubog sa sapa ang nakaahon. Anak, pinuprotektahan ng kaharian ang sarili nito. Lalamunin ka ng tubig bago mo mahawakan ang bato. Umuwi si Gabriel na puno ng takot at desperasyon. Nang gabing iyon,
Tumanggi siyang matulog. Ininom niya ang lahat ng kape na makikita niya, pinilit niyang buksan ang kanyang mga mata. Ngunit nang tumama ang orasan, sa 3:00 ng madaling araw, bigla na lang gumalaw ang kanyang katawan. Walang kontrol, walang kalooban. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Naglakad siya patungo sa sapa. Nakita siya ng kanyang lola na papalabas at sumugod ito sa kanya. Tinulak siya ni Lola Anisha pabalik sa loob, kinapang ang kanyang katawan para pigilan siya. Nagising si Gabriel mula sa trance at naramdaman niya ang dugo na dumadaloy mula sa kanyang ilong. Tumakbo siya sa salamin at nakita niya ang pinakamasamang nangyari. Ang mga marka ay umabot na sa kanyang panga, pataas na sa kanyang mukha, parang mga daliring dahan-dahang sumasakal sa kanya. 3 araw, isang gabi na lang ang natitira. Nakaupo si Gabriel sa labas ng bahay ng kanyang lola. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na parang huling paglubog na makikita niya. Wala na siyang lakas, wala na siyang pag-asa. Tanggap na niya na baka ito na ang katapusan niya. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang isang estranghero sa barangay. Isang babae, nasa edad na 40, ang katawan payat pero matigas. Ang mga mata matalim na parang sandata. Napansin ni Gabriel ang mga peklat sa mga braso nito, mga lumang marka na mukhang galing sa mga ritual. Lumapit ang babae sa kanya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ikaw si Gabriel Madrigal. Nakikita ko ang mga marka niya sa iyo. Isang gabi na lang ang natitira sa iyo. Tama ba ako? Napatayo si Gabriel at napaatras. Sino ka? Paano mo ako kilala? Ngumiti ang babae ng pagod ng ngiti. Elena Carpio ang pangalan ko at kilala kita dahil kilala ko ang iyong pamilya. Kilala ko ang engkantada na humahabol sa iyo. Halos kinuha rin niya ang aking ama noong dekada 50. Ikinwento ni Elena ang lahat. Ang kanyang ama ay isa ring pinili ng engkantada noon, ngunit nakatakas ito sa pamamagitan ng isang matandang ritual. Hindi na ito naging normal pagkatapos noon. Ginugol nito ang buong buhay sa pananaliksik tungkol sa mga nilalang tulad ni Mayumi. At si Elena ay nagpatuloy sa misyon ng kanyang ama. Sinundan niya ang pattern. Bawat henerasyon, parehong barangay, parehong uri ng biktima. Hinintay niya ang cycle na ito at ngayon narito na siya. Binuksan ni Elena ang kanyang bag at ipinakita ang mga gamit niya. Isang punyal na binasbasan sa 7 simbahan, mga langis mula sa sikihor na ginagamit ng mga mambabarang. Isang tela na ayon sa alamat ay hinabi ng mga diwata. Makakatulong ako sa iyo, Gabriel, pero may limitasyon ang aking kapangyarihan. Hindi ko kayang patayin ang engkantada. Ikaw lang ang makakapunta sa kanya dahil ikaw ang pinili niya. Ikaw lang ang makakapira sa bato ng puso. Ako ay gagabay lamang, pero ikaw ang lalaban. Buong araw na sinanay ni Elena si Gabriel. Tinuruan siya nito ng mga orasyong pamprotekta, mga dasal na nagmula pa sa panahon bago dumating ang mga Kastila. Tinuruan siya ng tamang paghinga para labanan ang pagkahumaling, kung paano ibabalik ang sarili sa katinuan kapag nagsimula na siyang mawala sa tukso ng engkantada. Hindi natin mapipigilan ang pagtawag niya sa iyo, pero mahahanda ka natin para lumaban kapag nasa ilalim ka na ng tubig. Huwag kang makikinig sa mga pangako niya. Huwag kang titingin sa mga mata niya. Isa lang ang iyong layunin at yon ay ang bato ng puso. Nang hapon na yon, tinawag si Gabriel ng kanyang lola. Nakaupo ang matanda sa kanyang kama, mas payat at mas mahina kaysa dati.
Napansin ni Gabriel kung gaano kabilis tumanda ang kanyang lola sa nakalipas na mga araw. Parang tinatangay ng hangin ang buhay nito. May dapat akong sabihin sa iyo, Apo. Hindi ko na kayang itago pa. Matagal na akong gumagawa ng mga lihim na ritual para protektahan ka. Nagbigay ako ng mga handog sa mga diwata. Nakiusap ako sa mga espiritu. At gumawa ako ng isang pakikipagtipan noon pa man. Nanginginig ang boses ni Lola Anicia habang ikinukwento niya ang lahat. Ibinigay ko ang aking lakas buhay para maantala ang pagtawag ng engkantada sa iyo, kaya ako mabilis na tumatanda, kaya ako nanghihina. Bawat taon na hindi kanya nakikita ay isang taon na kinukuha mula sa akin. Pero kahit anong gawin ko, nahanap ka pa rin niya ngayon. Nalaman din ni Gabriel ang kumpletong kasaysayan ng kanilang angkan. Ang kanilang ninuno, ang orihinal na kasintahan ni Mayumi, ay isang madrigal. Bawat lalaki sa kanilang pamilya ay nagmana ng kanyang mukha, ng kanyang dugo, ng kanyang utang. Iyon ang dahilan kung bakit sila ang laging pinipili. Bago lumubog ang araw, tumayo si Gabriel sa gilid ng sapa. Nakita niya sa ilalim ng tubig ang engkantada, naghihintay, nakangiti ng malambing at nakakatakot na ngiti. Nakita niya ang sariling refleksyon at doon napansin niya na ang mga marka ay bumabalot na sa buong mukha niya, parang mga daliring yumayakap sa kanya. Bukas ang ikatlong gabi. Bukas, matatapos na ang lahat. Mananalo siya o mawawala siya magpakailanman. Dumating ang ikatlong gabi at naramdaman ng buong barangay ang kakaibang katahimikan. Walang tumitilaok na manok, walang tumatahol na aso. Kahit ang mga insekto ay tumigil sa paglipad. Tumakas ang lahat ng hayop na parang alam nila ang darating. Ang hangin ay mabigat at malagkit, puno ng kuryente na halos maramdaman mo sa iyong balat. At nang sumikat ang buwan, pula ito tulad ng dugo. Bago lumabas si Gabriel, isinagawa ni Elena ang huling ritual ng proteksyon. Pinahiran niya ng langis ang dibdib ni Gabriel, gumuhit ng mga simbolo na hindi niya maintindihan pero nararamdaman niyang may kapangyarihan. Isinabit sa kanyang leeg ang isang anting-anting na yari sa lumang tanso at buto. Kabisaduhin mo ang orasyon ng pagbasag. Ito lang ang makakapira sa bato ng puso. Huwag mo itong kalimutan kahit anong mangyari, kahit gaano kaniya tuksuhin, kahit gaano kaganda ang kanyang mga pangako. Pagkatapos ng ritual, lumapit ang kanyang lola. Halos hindi na makatayo si Lola Anicia. Nanginginig ang buong katawan, ngunit matatag pa rin ang kanyang mga mata. Niyakap niya si Gabriel nang mahigpit, parang ayaw ng bitawan. Pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang rosaryo, ang rosaryong bitbit niya mula nang siya ay bata pa. Kasama mo ang lahat ng dasal ko dyan, Apo. Lahat ng panalangin ko mula nang ipinanganak ka hanggang ngayon. Lahat ng luha at lahat ng pag-asa, kasama mo lahat ng iyon. Nang sumapit ang hating gabi, naglakad si Gabriel mag-isa patungo sa sapa. Ang tubig ay nagliliwanag ng mahinang asul na liwanag mula sa lalim na maintas tumlabuan sa ilalim. At doon siya lumitaw. Ang engkantada. Mas maganda siya kaysa dati, mas nakakahaling, ngunit mas nakakatakot din. Ang kanyang buhok ay lumulutang sa paligid niya na parang itim na tubig. Ang kanyang mga mata ay malalim at matanda, mga matang nakakita ng daan-daang taon ng paghihintay. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at ngumiti ng ngiting nangako ng kawalang hanggan. Halika na, Gabriel, ito na ang ating gabi. Matagal na akong naghihintay at ngayon tayo na ay magsasama magpakailanman.
Humakbang si Gabriel papasok sa tubig. Nilamon siya ng tubig. Inaasahan ni Gabriel ang sakit ng paglunod, ang pagkakapos ng hininga, ang pagkawala ng malay. Ngunit wala. Sa halip, naramdaman niyang humihinga siya ng normal. Parang ang tubig ay naging hangin. Lumangoy siya pababa at nakita niya na ang maliit na sapa ay hindi maliit. Ito ay isang buong mundo. Mas malalim kaysa sa posible, mas malawak kaysa sa inaakala. Sa ilalim ay may mga gusali na yari sa korales at buto, mga hardin ng mga bulaklak na hindi dapat umusbong sa ilalim ng tubig at mga tao. Dosena ng mga lalaki, pawang bata at maganda, nakalutang sa tubig na walang direksyon. Ang kanilang mga mata ay blanko. Ang kanilang mga galaw ay parang mga puppet na hinihila ng di nakikitang mga lubid. At doon, sa gitna ng mga lalaking iyon, nakita ni Gabriel ang isang pamilyar na mukha. Si Thomas, 19 na taong gulang pa rin, eksakto kung paano siya mawala noong 1973. Ngunit ang mga mata niya ay walang laman, walang buhay, walang kaluluwa. Hinawakan ni Mayumi ang kamay ni Gabriel at dinala siya sa kanyang palasyo. Isang trono na yari sa mga perlas at kalansay ang naghihintay doon. Ipinakita niya kay Gabriel ang kanyang pag-iisa, ang daan-daang taon ng kalungkutan, ang walang katapusang paghihintay. At nakita ni Gabriel na hindi puro kasamaan ang Encantada. Sira ito, nakulong sa sarili nitong sumpa. Mananatili ka dito kasama ko, Gabriel. Walang sakit, walang kamatayan, walang pagkawala. Tingnan mo ang iyong buhay sa itaas. Mga magulang na hindi mo halos kilala. Isang lola na malapit nang mamatay. Isang mundong hindi makakapansin kung mawala ka. Dito ikaw ay mamahalin magpakailanman. Sandaling nag-alinlangan si Gabriel. Ang kapayapaan ay nakakaakit. Ang kagandahan ay nakakabulag. Ngunit tumingin siya sa mga mata ni Tomas. Walang laman, walang pagkilala. Naalala niya ang yakap ng kanyang lola, ang rosaryo sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang rosaryo nang mahigpit at humarap sa Encantada. Hindi ako ang kasintahan mo at hindi rin sila. Ang kasintahan mo ay matagal nang patay at hindi siya babalik kahit ilang lalaki pa ang kunin mo. Nagbago ang mukha ni Mayumi mula sa kagandahan patungo sa galit. Ngunit bago pa siya makagalaw, lumangoy na si Gabriel patungo sa liwanag na pumipintig sa sentro ng kaharian, ang bato ng puso. Sumigaw si Mayumi at ang tunog ay kumalat sa buong kaharian tulad ng alon ng lindol. Ang kanyang magandang mukha ay nagsimulang magbago, nagsimulang magkabitak tulad ng porselana na nahuhulog sa sahig. Sa ilalim ng kanyang balat ay may ibang anyo, isang nilalang na matanda at nakakatakot, isang halimaw na nakatago sa likod ng kagandahan sa loob ng 400 taon. Gumalaw ang mga lalaking nakalutang sa tubig. Ang kanilang mga blangkong mata ay biglang nagkaroon ng layunin. Nagsimula silang lumangoy patungo kay Gabriel. Ang kanilang mga kamay nakaunat, handang kumalmot at humawak. Nakita ni Gabriel ang mga mukha nila habang papalapit sila. Mga mukha mula sa lumang litrato na ipinakita ng kanyang lola. Mga madrigal mula sa iba't ibang henerasyon kasama ang iba pang lalaki mula sa barangay na nawala sa parehong sapa. Sinubukan niyang lumangoy ng mas mabilis, ngunit hinabol siya ng mga ito. Isang kamay ang kumapit sa kanyang binti, isa pa sa kanyang braso. Nagsimulang uminit ang anting-anting sa kanyang dibdib, lumilikha ng harang na nagtutulak sa mga nilalang. Sumipa siya, nanalangin siya, inusal niya ang orasyon na itinuro ni Elena
habang itinutulak ang sarili pasulong. At doon nakita niya si Tomas. Lumangoy ang kanyang tiyuhin patungo sa kanya, ngunit may kakaiba sa mga mata nito. May kumikinang, may kumikislap na pagkilala. Nang malapit na si Tomas, hindi niya inatatam kaya ay hindi inatake si Gabriel. Sa halip, tumalikod ito at hinarang ang ibang mga bihag. Hinawakan nito ang mga ito, pinigilan sila gamit ang lakas na hindi dapat mayroon ang isang alipin. Gab, tumakbo ka, hanapin mo ang bato. Ito lang ang pagkakataon natin, tumakbo ka na. Halos hindi marinig ang boses ni Tomas, ngunit narinig iyon ni Gabriel ng malinaw. Lumangoy siya ng buong lakas patungo sa sentro ng kaharian, at doon niya nakita ang bato ng puso. Nakapatong ito sa isang pedestal na yari sa itim na korales. Pumipintig ito ng pulang liwanag tulad ng isang puso. Ang tibok nito ay ang tibok ni Mayumi. Ang angkla niya sa mundong ito, ang kulungan niya at ang kanyang kapangyarihan. Lumitaw si Mayumi sa harap niya bago pa niya mahawakan ang bato. Ngunit hindi na ito ang magandang babae na unang nakita niya sa sapa. Wala na ang malambot na balat at mahabang buhok. Nakatayo sa harap niya ngayon ang tunay na anyo ng engkantada, kalansay na binalutan ng nabubulok na laman, katawan na bloated ng tubig sa loob ng 400 taon, mga mata na itim at walang puti. Ang boses nito ay parang tunog ng taong nalulunod. May kasamang bula at pagsakan. Kung sisirain mo yan, mamamatay silang lahat ng lalaking kinuha ko, lahat ng taong kasama ko sa kaharian na ito, mamamatay sila kasabay ko, mamahalin na lang kita. Gabriel, ibibigay ko ang lahat sa iyo, bakit ayaw mo? Bakit hindi ka na lang sumuko? Nag-alinlangan si Gabriel. Tumingin siya sa paligid sa mga lalaking nakalutang kay Tomas na nagpipigil pa rin sa mga iba. Kung sisirain niya ang bato, papatayin ba niya sila? Iyon ba ang presyo ng kalayaan? Biglang umiinit ang anting-anting sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang pagyanig nito at narinig niya ang boses ni Elena na parang mula sa malayo. Gabriel, ang bato ang tanikala nila, hindi iyan ang nagbibigay sa kanila ng buhay, kundi ang nagkukulong sa kanila. Sirain mo ang bato at makakalaya silang lahat. Makakauwi sila sa kanilang mga minamahal. Makakapahinga na sila. Iyon ang kailangan ni Gabriel marinig. Hinugot niya ang punyal na ibinigay ni Elena, ang punyal na binasbasan sa 7 simbahan. Itinaas niya ito sa harap ng bato ng puso. Sumugod si Mayumi, ang kanyang mga kamay na kalansay nakaunat, ang kanyang bunganga nakabukas sa isang sigaw. Ngunit huli na, itinarak ni Gabriel ang punyal sa gitna ng bato. Nakarinig siya ng malakas na pagkakabitak tulad ng mundo na nahahati sa dalawa. Sumabog ang liwanag mula sa bato, puti at maliwanag na silaw na bumura sa lahat. Sumigaw si Mayumi ng sigaw na tumagal ng 400 taon, isang sigaw ng lungkot at galit at kalungkutang pinigilan ng napakatagal. At nagsimulang gumuho ang kaharian sa paligid niya. Gumuho ang lahat sa paligid ni Gabriel. Ang mga gusaling yari sa korales at buto ay nagsimulang madurog tulad ng buhangin na tinatangay ng alon. Ang mga hardin ng imposibleng bulaklak ay nalanta at natunaw sa tubig. At ang mga lalaki, ang mga bihag na nakakulong dito ng napakaraming taon ay nagsimulang magbago. Nagsimulang luminaw ang kanilang mga mata. May ilan na huminga ng malalim, ang unang tunay na hininga sa loob ng dekada. Ngunit may iba na masyadong matagal nang nakulong, masyadong malayo na ang narating. Sila ay natunaw sa tubig at liwanag, ngumiti habang sila ay nawawala.
sa wakas ay nakakaramdam ng kapayapaan pagkatapos ng napakahabang pagdurusa. Biglang may humawak kay Gabriel mula sa likod. Si Tomas, itinulak siya ng kanyang tiyuhin pataas, patungo sa ibabaw ng tubig. Nakita ni Gabriel ang mukha ni Tomas at sa unang pagkakataon sa 25 taon, may ekspresyon ito. May nangiti, may buhay. Sabi ko noon sa aking journal na may paraan para makatakas, ikaw pala iyon pamangkin, ikaw ang paraan, ngayon umalis ka na, lumangoy ka pataas, at mabuhay ka para sa ating pamilya. Binitiwan ni Tomas si Gabriel at hinayaan ang sariling lumubog pababa, patungo sa liwanag na lumamon sa kaharian. Nakita ni Gabriel ang huling ngiti ng kanyang tiyuhin bago ito tuluyang nawala. May kamay na muling umabot kay Gabriel, si Mayumi. Ngunit nanghihina na ito. Ang nakakatakot na anyong kalansay ay nagsimulang matunaw, nagsimulang magbago. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ni Gabriel ang kung sino talaga siya. Isang batang babae, bata at wasak ang puso, tao. Dumadaloy ang mga luha sa mga mata nito, hindi na galit, kundi kalungkutan lamang. Patawarin mo ako. Yun lamang ang binitiwan ni Mayumi bago siya tuluyang naglaho na uwi sa 1,000 puting bulaklak na lumutang sa tubig. Lumangoy si Gabriel pataas ng buong lakas. Ang tubig ngayon ay tubig na lamang, malamig at madilim at totoo. Sumasakit na ang kanyang mga baga, nanlalabo na ang kanyang paningin. Ngunit patuloy siyang lumangoy, patuloy siyang umakyat hanggang sa makita niya ang liwanag ng buwan sa ibabaw. Pumutok si Gabriel sa ibabaw ng tubig at huminga ng pinakamalalim na hininga sa buong buhay niya. Umagang-umaga na. Kulay rosas at kahel ang langit at ang araw ay nagsisimula nang sumikat sa likod ng mga bundok. Ang sapa ay kalmado at malinaw, walang liwanag mula sa ilalim, walang presensya, walang banta. Tubig na lamang ito. Simpleng tubig. Ginapang niya ang kanyang sarili patungo sa pampang, nanginginig at pagod na pagod. Humiga siya sa damo at tumingin sa langit habang hinihintay na bumalik ang lakas sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang kanyang muka at naramdaman niya ang mga marka na dati ay natatakpan ang kanyang buong muka. Unti-unti itong nawawala. Naramdaman niyang parang natutunaw ang mga ito sa kanyang balat, nawawala tulad ng panaginip na nakakalimutan pagkagising. Nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, nakita niyang halos wala na ang mga bakas. May natitira lamang na malabong peklat na mukhang lumang gasgas. Narinig niya ang mga yapak na papalapit at nakita si Elena na tumatakbo patungo sa kanya. Lumuhod ito sa kanyang tabi at sinuri ang kanyang pulso, ang kanyang mga mata, ang kanyang paghihinga. Nagawa mo, Gabriel. Totoong nagawa mo. Sinira mo ang bato at napalaya mo silang lahat. Hindi ako makapaniwala na nakabalik ka. Tumulong si Elena sa kanya na tumayo at magkasama silang naglakad pabalik sa barangay. Kakaiba ang pakiramdam ng lugar. Umaawit ang mga ibon. Tumatahol ang mga aso. Ang mabigat na atmosfera na bumalot sa barangay sa nakalipas na mga araw ay naglaho na. Nang makarating sila sa bahay, nakita nila si Lola Anicia na nakaluhod sa hardin, umiiyak at nagdarasal. Nang makita nito si Gabriel, tumakbo ito patungo sa kanya at bumagsak sa kanyang mga bisig. Anak ng anak ko, bumalik ka sa akin. Akala ko na wala na kita tulad ng pagkawala ko kay Tomas. Ngunit bumalik ka. Niyakap ni Gabriel ang kanyang lola ng mahigpit. Ngunit habang nakayakap siya, may napansin siyang kakaiba sa sulok ng kanyang paningin. Sa bintana ng bahay, isang refleksyon.
Isang mahina at mabilis na kislap ng mahabang itim na buhok. Tumingin siya ng diretso doon ngunit wala na. Baka imahinasyon lamang, baka hindi. 3 araw ang lumipas mula ng gabing iyon. Dahan-dahang bumalik ang barangay sa normal ngunit makikita pa rin ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Mas magaan na ang pakiramdam ng lugar, mas malaya, ngunit ang halaga ng kalayaang iyon ay nakatatak pa rin sa mga puso ng mga tao. Si Mang Berting, ang matandang mangingisda na nawalan ng anak 3 dekada na ang nakakaraan, ay naglakad patungo sa sapa sa unang pagkakataon. Nakatayo siya sa gilid ng tubig at umiyak ng tahimik. Wala man siyang katawan na mailibing. Mayroon na siyang kapayapaan. Alam na niya kung ano ang nangyari. Alam na niyang hindi lang basta umalis ang anak niya. 2 lalaki ang natagpuang nakahiga sa pampang ng ilog kinabukasan ng pagsira sa bato. Buhay sila, naguguluhan, matanda na kahit sila ay kinuha noong bata pa. Walang alaala ang mga ito tungkol sa kaharian sa ilalim. Ang tanging natatandaan nila ay ang paglunod. Mangangailangan sila ng maraming taon ng pag-aalaga at pagpapagaling. Nagdaos si Lola Anisha ng maliit na seremonya para kay Tomas. Walang katawan, walang kabaong, tanging mga kandila at mga panalangin at mga alaala. Tumayo si Gabriel sa harap ng maliit na grupo at nagbigay ng eulogy para sa tiyuhin na hindi niya nakilala, ngunit kahit papaano ay naramdaman niya. Hindi ko man siya nakilala ng personal. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng kanyang mga sulat at sa huling sandali ng kanyang buhay. Siya ang nagligtas sa akin at sa wakas nahanap na rin niya ang kapayapaang matagal niyang hinanap. Naghanda si Elena para umalis. May iba pang mga cycle, iba pang mga pattern, iba pang mga nilalang na kailangang harapin. Bago siya sumakay sa bus, ibinigay niya kay Gabriel ang kanyang journal. Para kung kailanganin mo o kung gusto mong tumulong sa mga darating panglaban, hindi ito ang huli, Gabriel. Marami pang tulad niya at marami pang tulad mo na kakailanganing lumaban. Nawala na ang mga marka sa katawan ni Gabriel, ngunit nagbago na siya. Iba na ang tingin niya sa tubig. Naririnig niya ang mga bulong sa ulan. Minsan hinahatak siya ng mga panaginip patungo sa mga ilog at lawa at dagat. Dapat ay umalis na si Gabriel para sa Maynila. Naghihintay ang kolehiyo, naghihintay ang bagong buhay, naghihintay ang kinabukasan na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit ngayong nakatayo siya sa harap ng kanyang mga nakaimpaking gamit, nag-aalinlangan siya. Paano niya iiwan ang barangay na ito? Paano niya iiwan ang mga tao na walang kaalam-alam sa mga panganib na nakapaligid sa kanila? Kailangan ng lugar na ito ng proteksyon. Kailangan ng isang tao na makakaalala. Nakita ng kanyang lola ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Hindi ka preso dito, Apo. Ang alam mo na ay dala-dala mo kahit saan ka pumunta. Hindi mo kailangang manatili para protektahan kami. Ang pinakamahusay na proteksyon mo ay ang maging malakas at maging handa para sa kung anumang darating. Naisip ni Gabriel ang mga salita ng kanyang lola ng buong gabi at sa wakas nakahanap siya ng kasagutan. Pupunta siya sa Maynila. Mag-aaral siya at lalago at magiging mas malakas. Ngunit babalik siya tuwing bakasyon. Hindi niya kakalimutan ang barangay na ito, ang sapa na ito, ang mga aral na natutunan niya. Bago siya umalis, nagsimula siyang sumulat. Isinulat niya ang lahat, ang unang pagkikita niya sa Encantada, ang mga alamat ng mga matatanda, ang journal ni Tomas,
Ang ritual ni Elena, ang paraan ng pagsira sa bato ng puso. Lahat ng ito ay kanyang itinala para sa mga susunod na henerasyon para hindi na sila maging kasing walang handa tulad niya. Sa huling gabi niya sa barangay, binisita ni Gabriel ang sapa ng isang huling pagkakataon. Kalmado ang tubig, mapayapa, walang liwanag, walang engkantada, walang banta. Ngumiti siya at tumalikod para umalis. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang isang mahina at malalim na bulong. Hindi boses ni Mayumi. Mas matanda ito, mas malalim, mas nakakatakot. May iba pa kami. Gabriel, marami pa kaming naghihintay, marami pa kaming nagmamasid, at ngayon alam na namin ang pangalan mo. Huminto si Gabriel sa paglalakad. Tumingin siya sa tubig ng isang huling pagkakataon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad, mas mabilis ngayon. Ang mga salita ng bulong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. 7 taon ang lumipas. Ang dating binata na halos mamatay sa sapa ng Quezon ay ngayon ay isang 26 na taong gulang na graduate student sa UP Diliman. Si Gabriel Madrigal ay nag-aaral ng Cultural Anthropology at ang kanyang thesis ay nakatuon sa mga alamat at pamahiin ng Pilipinas tungkol sa mga supernatural na nilalang. Para sa kanyang mga propesor, ito ay akademiko lamang. Para sa kanya, ito ay mas higit pa. Nakibagay na siya sa buhay sa lungsod. May sarili na siyang maliit na apartment sa Quezon City. May mga kaibigan sa universidad. May normal na buhay. Ngunit hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang mga ugat. Bawat buwan, bumabiyahe siya pabalik sa barangay para bisitahin ang kanyang lola. Mahina na si Lola Anicia, nasa edad na 80 na, ngunit matalim pa rin ang kanyang isipan at mainit pa rin ang kanyang pagyakap. Walang nakakaalam ng lihim na gawain ni Gabriel. Bahagi na siya ng isang maluwag na network ng mga tao tulad ni Elena, mga paranormal investigator at practitioner na lumalaban sa mga supernatural na banta sa buong Pilipinas. 3 kaso na ang kanyang natulungan sa nakalipas na 7 taon. 3 buhay na nailigtas, ngunit may presyo ang lahat. Hindi na maayos ang tulog ni Gabriel. Natatakot pa rin siya sa tubig. Iniiwasan niya ang mga pool, ang mga beach, kahit anong mas malalim kaysa bathtub. Ang kanyang girlfriend na si Jenny ay napapansin ang kakaibang pag-uugali niya, ngunit hindi nito maintindihan. Isang gabi, may dumating na package sa kanyang apartment. Walang return address, walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito at nakita ang isang litrato. Isang binata sa kapis, mukhang 17 o 18, at sa mukha nito ay may mga pamilyar na marka, mga bakas ng mga daliri na nakabaon sa balat. Kasama ng litrato ang isang maliit na papel na may nakasulat na 5 salita. Nangyayari na naman, kailangan ka namin. Nagsimula kaagad si Gabriel sa kanyang pagsisiyasat. Gumamit siya ng lahat ng koneksyon niya sa network, lahat ng kaalaman na nakalap niya sa 7 taon ng pananaliksik. Ang mga natuklasan niya ay nakakatakot. Ibang probinsya, ibang sapa, ngunit parehong pattern. May engkantada sa Capiz o isang bagay na katulad nito. May mga lalaki na nawawala tuwing ilang dekada. May mga kwento ng magandang babae sa tubig. May mga marka na lumilitaw sa mga napiling biktima. Naunawaan ni Gabriel ang katotohanan na matagal na niyang kinatatakutan. Si Mayumi ay isa lamang sa marami. Sa buong Pilipinas, sa mga ilog at lawa at talon may iba pa. Mga babae na namatay sa kalungkutan at nagbago dahil sa galit.
mga engkantada na naghihintay ng kanilang susunod na biktima. Napagtanto niyang ang kanyang kaligtasan noong 1998 ay hindi lang personal. Iyon ay paghahanda. Siya ngayon ay isang mandirigma, isang mananalaban ng mga puwersa ng kadiliman. Tumawag siya kay Elena na nasa Sikihor para sa ibang kaso. Kinumpirma nito ang kanyang mga takot. Tumataas ang aktibidad ng mga supernatural sa buong bansa, Gabriel, nang hihina na ang mga lumang proteksyon dahil hindi na naniniwala ang mga tao. At ang kawalan ng paniniwala ay parang pintuan na bukas para sa kanila. Nagdesisyon si Gabriel. Umalis siya ng Maynila papuntang Capiz. Nagmakaawa si Jenny na manatili siya na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi niya kaya. Hindi rin naman ito maniniwala. Sino ang maniniwala? Sa bus papuntang Capiz, binuksan ni Gabriel ang kanyang journal. Sa unang pahina, nakasulat sa kamay ni Elena, 7 taon na ang nakakaraan. Ang mundo ng dilim ay walang dulo, ngunit mayroon kang hawak na ilaw. At hanggat may liwanag, may pag-asa. Isinara niya ang journal at pinagmasdan ang ulan na bumabagsak sa bintana. At sa isang saglit, sa mga patak ng tubig sa salamin, nakita niya ang mukha ng isang babae. Nakatingin sa kanya, nakangiti. Dumating si Gabriel sa isang liblib na barangay malapit sa Roxas City. Pamilyar ang pakiramdam ng lugar, ang katahimikan na hindi natural, ang takot na nakikita sa mga mata ng mga tao, ang mga tingin na umiiwas kapag sinubukan mong makipag-usap. 7 taon na ang nakakaraan, ganito rin ang barangay ng kanyang lola bago ang 3 gabi. Nahanap niya ang biktima sa pangalawang araw ng kanyang pagdating. Si Rafael, 17 taong gulang, anak ng isang mangingisda. Nakaupo ang binata sa loob ng kanilang kubo, nanginginig, takot na takot. Nakita ni Gabriel ang mga marka sa mga braso nito, mga bakas ng mga daliri na nakabaon sa balat, gumagapang pataas patungo sa balikat. 2 gabi na lang ang natitira. Nakipag-usap si Gabriel sa mga matatanda ng barangay at natutunan niya ang tungkol sa engkantada ng lugar na ito. Hindi ito si Mayumi. Ito ay si Dalisay, isang babaylan na nilunod ng mga prayle noong panahon ng Kastila dahil tumanggi itong magpa-convert sa Kristyanismo. Mas matanda siya, mas malupit, mas puno ng galit. Hindi tulad ni Mayumi na naghahanap ng pag-ibig, si Dalisay ay naghahanap ng paghihiganti. Hindi niya sinusuyo ang kanyang mga biktima. Pinahihirapan niya sila. Ang mga lalaking kinuha niya ay hindi nakalutang ng payapa sa kanyang kaharian. Sumisigaw sila, magpakailanman. Inangkop ni Gabriel ang kanyang kaalaman sa bagong sitwasyon. Pareho ang pangunahing prinsipyo. Sirain ang angkla ng engkantada sa mundong ito, ngunit iba ang angkla ni Dalisay. Hindi ito isang bato. Ito ay isang kampana ng simbahan na hinila sa ilalim ng lawa. 400 taon na ang nakakaraan. Ang parehong kampana na ginamit ng mga prayle para tawagin ang mga tao sa misa na ayaw ni Dalisay. Kinuha nila ito at ginawang simbolo ng kanyang pagkakakulong. Naghahanap si Gabriel ng mga taong makakatulong sa kanya. Hindi siya pwedeng lumaban mag-isa sa isang engkantada na mas matanda at mas malupit kaysa kay Mayumi. Natagpuan niya si Mira, isang batang albularyo na nasa edad 20, skeptikal sa mga alamat, ngunit desperado na iligtas ang kanyang pinsang si Rafael. Natagpuan din niya si Father Ramon, isang matandang pari na lihim na nagpapanatili ng mga proteksyong ritual mula pa sa panahon bago dumating ang mga Kastila.
Magkasama nilang inihanda ang bagong plano. Hindi kayang lumaban ni Rafael. Masyadong mahina na ang binata, halos hindi na makagalaw. Kailangan ni Gabriel na pumasok sa tubig mismo. Gagamitin niya ang kanyang pagkamadrigal para makuha ang atensyon ni Dalisay. Mapanganib ito. Ang nakaraang engkwentro niya kay Mayumi ay nag-iwan ng mga peklat na maaaring makita ni Dalisay. Maaaring kilalanin siya nito bilang koneksyon sa ibang engkantada. Maaaring tingnan siya nito bilang isang premyo. Dumating ang gabi, nagtipon sila sa gilid ng lawa. Binasbasan ni Father Ramon si Gabriel gamit ang mga panalangin na pinaghalo ang lumang paniniwala at bagong pananampalataya. Binigyan siya ni Mira ng isang talisman na gawa sa mga buto at sinulid na pula. Si Rafael, halos hindi na malay, ay bumulong ng mahina. Salamat kuya, kahit hindi tayo magkakilala, kahit ngayon lang tayo nagkita, alam kong inilalagay mo ang buhay mo sa panganib para sa akin. Tumango si Gabriel at humarap sa lawa. Humakbang siya sa tubig. Mas mainit ito kaysa dapat. Hindi normal at halos kaagad narinig niya ang pag-awit. Hindi maganda ang boses. Basag ito, galit, puno ng sakit at puot. Isa pang madrigal, nakaamoy ako ng dugo niya sa tubig, pinadalhan ako ng regalo, isang espesyal na regalo na may tatak ng ibang engkantada. Lumubog si Gabriel sa lawa at kaagad niyang naramdaman ang pagkakaiba. Ang lawa na ito ay mas malalim, mas madilim, mas malamig kaysa sa sapa ng Quezon. Walang magandang kaharian dito. Walang mga gusaling yari sa korales at perlas. Tanging mga kadena, mga buto, at walang katapusang sigaw. Ang mga boses ng mga biktima ay umaalingaw-ngaw sa tubig, puno ng sakit at pagdurusa na hindi nagwawakas. Lumitaw si Dalisay sa harap niya at halos masuka si Gabriel sa nakita. Hindi ito nagpakita bilang isang magandang babae. Nagpakita ito kung paano ito namatay. Sunog ang kalahati ng mukha, bloated ang katawan sa tubig. May mga sugat sa buong balat mula sa mga pang-aabuso ng mga praile. Sinusuot niya ang kanyang trauma tulad ng isang baluti. Hindi tulad ni Mayumi na nag-alok ng walang hanggang pag-ibig, si Dalisay ay umatake kaagad. Lumabas ang mga kadena mula sa tubig at pumulupot sa katawan ni Gabriel. Hinihila siya pababa, patungo sa kampana. Lumaban si Gabriel gamit ang lahat ng itinuro ni Elena, ang mga orasyon, ang punyal, ang anting-anting. Ngunit mas malakas si Dalisay, mas matanda, mas galit. Bawat dasal na binigkas niya ay sinasalubong ng sigaw ng engkantada. Bawat taga ng punyal ay hinihinto ng mga kadenang tubig. Nakita niya ang kampana. Malaki ito at itim dahil sa edad, nanginginig sa mga sigaw na nakakulong sa loob. At sa paligid nito, nakita niya ang mga biktima. Hindi lang mga lalaki, may mga babae, may mga bata, sino man na nakasakit sa kanya o nagpaalala sa kanya ng mga pumatay sa kanya. Lahat sila ay nakakadena dito, sumisigaw sa eternidad ng paghihirap. Nanghihina na si Gabriel. Ang mga kadena ay pumipiga sa kanyang katawan. Ang hangin ay unti-unting nawawala sa kanyang mga baga. Ito na ba ang katapusan niya? 7 taon ng paghahanda, 3 kaso na matagumpay niyang nalampasan at dito siya mamamatay sa ilalim ng isang lawa sa Capiz. Sa sandaling iyon ng kahinaan, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Hindi si Mayumi, wala na siya, ngunit may naiwan siyang bahagi kay Gabriel. Isang alingaw-ngaw ng kanyang presensya, isang init sa gitna ng lamig. Isang alaala ng huling sinabi niya bago maglaho, "Patawarin mo ako." At doon naintindihan ni Gabriel.
Si Dalisay ay galit. Si Mayumi ay kalungkutan. Magkaiba sila ngunit magkakonekta. Hindi niya kayang talunin si Dalisay gamit ang lakas. Kailangan niyang abutin ang tao na dating siya. Huminto si Gabriel sa paglaban. Hinayaan niya ang mga kadena na hawakan siya at nagsimula siyang magsalita. Hindi mga orasyon, hindi mga dasal, kundi empatiya. Alam ko kung ano ang ginawa nila sa iyo, Dalisay. Alam ko ang mga pangalan ng mga prayle na pumatay sa iyo, si Padre Esteban na nag-utos, si Fray Domingo na nagsindi ng apoy, si Fray Vicente na nagtulak sa iyo sa tubig. Alam ko ang lahat at alam kong masakit. Alam kong hindi patas. Alam kong may karapatan kang magalit. Tumigil si Dalisay. Nanginig ang mga kadena. Sa 400 taon, walang nagsalita sa kanya ng ganito. Siya ay naging halimaw, naging alamat, naging takot. Hindi kailanman isang tao, hindi kailanman isang biktima. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, kumilos si Gabriel. Itinarak niya ang punyal sa kampana. Sumigaw ang metal. Nagkadurog-durog ang mga kadena. Sumigaw si Dalisay ng sigaw na tumagal ng 4 na siglo at naglaho siya hindi tulad ni Mayumi na naging mga bulaklak. Si Dalisay ay naging ulan. Bumangon si Gabriel sa ibabaw ng lawa. Tahimik na ang tubig. Si Rafael ay humihinga ng normal. Ang mga marka sa kanyang mga braso ay nawawala na. Ngunit alam ni Gabriel na mas mahirap ito kaysa dati. At ang susunod ay mas mahirap pa. 3 araw ang lumipas pagkatapos ng gabi sa lawa. Ganap nang gumaling si Rafael. Ang mga marka sa kanyang mga braso ay tuluyan nang nawala at bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi. Tahimik na nagdiwang ang barangay. Maingat at puno ng paggalang sa mga bagay na hindi nila lubos na naiintindihan. Hindi nila alam kung ano eksaktong nangyari sa ilalim ng lawa, ngunit naramdaman nila ang pagbabago sa hangin, sa tubig, sa buong kapaligiran. Nagbago si Gabriel pagkatapos ng labanang ito. Hindi na siya basta isang survivor. Siya na ngayon ay isang mangangaso ng mga nilalang sa kadiliman. Isang manggagamot ng mga biktima. Isang tulay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga hindi na dapat naririto. Lumawak ang kanyang network. Lumapit si Mira at hiniling na sumama sa kanya. Gustong matuto ng binata kung paano lumaban, kung paano protektahan ang mga mahal sa buhay. Inalok ni Father Ramon ang mga nakatagong archive ng simbahan, mga dokumentong naglalaman ng mga kaso mula pa noong panahon ng Kastila. Tumawag si Elena mula sa Siquijor. Narinig ko ang ginawa mo, Gabriel. Nakaabot ang balita sa network. Kailangan na natin mag-usap tungkol sa mas malalaking bagay na paparating. Tumawag din si Gabriel sa kanyang lola. Mahina na ang boses ni Lola Anicia, manipis at nanginginig. Ngunit tumawa ito nang ikinwento ni Gabriel ang tungkol kay Dalisay. Ipinasa ko sa iyo ang lakas ng lahat ng madrigal na babae, Apo, mula sa aking ina at sa ina ng aking ina at sa lahat ng babaeng nagprotekta sa ating pamilya. Gamitin mo iyan ng mabuti at huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling. Bumalik si Gabriel sa Maynila para tapusin ang kanyang thesis. Ngunit iba na ang layunin niya ngayon. Ang kanyang akademikong gawain ay naging mapa ng mga supernatural hotspots sa buong Pilipinas. Ang kanyang pananaliksik ay naging sandata. Tumayo si Gabriel sa harap ng panel ng mga propesor at ipinipresenta ang kanyang thesis tungkol sa mga espiritu ng tubig sa kulturang Pilipino. Impressed ang mga propesor sa lalim ng kanyang pananaliksik, ngunit skeptical sila sa kanyang masyadong personal na approach. Ngumiti lamang si Gabriel. Hindi naman sila maniniwala sa katotohanan,
kahit sabihin niya. Pagkatapos ng defense, nakita niya si Jenny na naghihintay sa labas ng silid. 7 taon silang hindi nagkita mula nang umalis siya papuntang Capiz nang walang paliwanag. Ngayon narito siya, nakatayo sa harap niya, hinihintay ang mga sagot na matagal na niyang inutang. Ano ba talaga ang nangyayari sa iyo, Gabriel? Ano ba talaga ang tinatakbuhan mo o hinahabol mo? Gusto kong malaman ang totoo kahit gaano pa ito kakaiba. At sa unang pagkakataon, sinabi ni Gabriel ang lahat. Ang Encantada sa Quezon, si Mayumi, si Dalisay, ang mga marka, ang mga kaharian sa ilalim ng tubig, ang mga laban at ang mga buhay na nailigtas niya. Hindi tumakbo si Jenny, hindi tumawa, umiyak siya at pagkatapos ay bumulong. Kaya pala ganyan ka kapag umuulan, kaya pala hindi ka makatulog kapag may tubig na dumadaloy sa labas. Kaya pala lagi kang may rosaryo sa bulsa, kahit hindi ka naman relihiyoso, ngayon ko lang naintindihan. Nanatili siya. 1 linggo pagkatapos ng kanyang defense, bumalik si Gabriel sa Quezon. Ngunit hindi para sa masayang pagbisita. Pumanaw na si Lola Anisha, tahimik na natulog at hindi na nagising. Ang rosaryo ay hawak pa rin ng kanyang mga kamay. Sa lamay, walang naramdamang desperasyon si Gabriel. Tanging pasasalamat lamang. Inihanda siya ng kanyang lola, iniligtas siya nito, at ngayon ay nagpapahinga na ito. Pagkatapos ng libing, naglakad si Gabriel patungo sa sapa. Ordinaryo na lang ito ngayon, mababaw at simple. May mga batang naglalaro sa malapit, tumatawa at nagtatalsikan ng tubig. Tunay nang nawasak ang sumpa. Ngunit nang tumalikod si Gabriel para umalis, nakita niya ang kanyang refleksyon sa tubig. At sa isang sandali, ngumiti ang kanyang refleksyon bago pa siya ngumiti. Ang laban ni Gabriel ay hindi nagtapos sa sapa ng Quezon o sa lawa ng Capiz. Ito ay simula pa lang. Sa bawat ilog, bawat lawa, bawat balon sa Pilipinas, may naghihintay, may nagmamasid, at ngayon alam na nila ang pangalan niya. Alam na nilang may kumakalaban.